Naku po, makakapagtago pa kaya itong si Senator Ronald De La Rosa kung sakasakaling totoo ito pong warrant of arrest na di umano'y nilabas na ng International Criminal Court. Kasi dito po sa naging balita sa araw po na ito, sinabi po ni Secretary John B. Cremulya, hindi bababa sa 10,000 katao ang bubuuing task force para lamang arestuhin itong si Ronald De La Rosa. Pero bakit po ba nagpahayag si Secretary John B. Cremulya ng mga ganyang kataga? Kanina po kasi kumalat po ang balitang ito. Sabi po sa News 5, pinapaaresto na ng ICC. Sino? Si Ronald De La Rosa. Naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources ng News 5. Kaya hindi pa ito sigurado mga tol. Gayunpaman, nilinaw ng DOJ at DILG na wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Dati nang pinangalanan ng ICC si Senator Bato bilang isa sa mga co-perpetrator o kasabwat sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong at lilitisin na sa The Hague, Netherlands. Tanungin ko kayo mga tol, masaya ba kayo sa balitang ito? Kindly comment yes or no ha? Kung kayo po'y natutuwa na finally, sana totoo na meron na pong warrant of arrest. Ito pong si Senator Ronald De La Rosa. Pero siyempre, ang mga Duterte supporters, malulungkot po ang mga yan kung sakaling totoo po ito. Dahil isa po sa mga hinahangaan nila, ito pong kanang kamay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Senator Bato de la Rosa. Pero ang problema kasi dito, wala po itong kumpirmasyon mula po sa ating gobyerno. In fact, sa araw din po na ito, agad pong nagpalabas ng pahayag ito pong si Secretary John B. Cremulya. At ayon nga po sa balita ng Bilyonaryo News Channel, hearsay. All hearsay. SILG on ICC warrant for Senator Bato. Just in a message to BNC Secretary of Interior and Local Government John B. Cremulya calls the reported warrant released by the International Criminal Court for Senator Bato de la Rosa all hearsay. No official copy has been sent to the DILG, he said. If instructed, the Interior Department would act on its duties should an arrest warrant come for the Senator, Cremulya adds. Asked on the possible challenges of enforcing warrant for De La Rosa, Cremulya says opposition from De La Rosa's allies are not his concern. They are all talk. The rule of law will always prevail. Pero kung ito po'y chismis lamang or hearsay, bakit pa nagpahayag si Secretary John B. Cremulya ng mga sumusunod pa? Task force para kay Bato. Naghahanda na ng task force ang DILG para sa posibleng pagtugis kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John B. Cremulya, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinabing arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Pero maglalaan umano ang ahensya ng 10,000 tauhan para sa dragnet operations kapag kailangan ng arestuhin ang senador. 10,000 kapulisan, no? Makakapagtago pa kaya si Senator Ronald De La Rosa? Kung si Apollo Kibuloy nagtago pero ginamitan ng puwersang hindi bababa sa 5,000 pulis sa pangunguna ng noon ay Regional Director na si General Nicolas Torre, arestado. Ito pong si Apollo Kibuloy. Kaya titingnan natin ano ang mangyayari diyan po sa pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Siyempre, ang mangunguna sa pag-aresto diyan kung sakasakali ang PNP. At tingnan po natin ang naging pahayag po ng PNP. Nagpalabas po ng statement, official statement ang PNP sa wikang Ingles, kaya ipatagalog po natin kay ChatGPT. Basahin ko po ang pahayag ni General Melencio Nartates Jr. Pahayag ng PNP ukol sa mga ulat kaugnay ng posibleng mga hakbang kaugnay ng ICC. Binibigyang pansin ng Philippine National Police ang mga lumabas na ulat sa media
hinggil sa mga pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor C. Remulla tungkol sa posibleng contingency measures kaugnay ng mga ulat na umano'y inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan diin ng PNP na ito ay kumikilos lamang batay sa mga legal na utos na inilalabas ng mga may kaukulang otoridad at alinsunod sa umiiral na mga batas, alituntunin at mga proseso. Anumang naaangkop na aksyon ng pulisya kung kinakailangan at sa tamang pagkakataon ay isasagawa ng may buong pagsunod sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa itinakdang legal at operational protocols. Tinitiyak ng PNP sa publiko na ang profesionalismo, pag-iingat, maximum tolerance at pananagutan ang magiging gabay sa lahat ng kanilang aksyon sa lahat ng oras. Hinihikayat din namin ang publiko na maging mapanuri at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na kumakalat online. Pinapayuhan ang publiko na umasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa mga otorisadong ahensya ng gobyerno. Nananatiling tapat ang PNP sa mandato nitong itaguyod ang rule of law, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan, at paglingkuran ng sambayanang Pilipino ng may integridad, profesionalismo at pagiging patas. Pahayag po yan ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. kaugnay po ng kumakalat na balita na di umano'y meron na pong warrant of arrest. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Pero alam po ninyo, kung ang pagbabatayan po natin ay kasaysayan, ganito po yung sitwasyon. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lakas po ng naging rumors na meron pong warrant of arrest na inilabas na sa kanya, ang ICC. Pero yan po ay mariing itinatanggi ng ating gobyerno ng mga panahong iyon. In fact, kasama po sa nagtatanggi dahil Secretary of Interior and Local Government na si John Vic Remulla, isa po dyan si John Vic na nagtatanggi na wala pang warrant of arrest. Nabulaga na lamang po ang lahat sapagkat noong March 11, 2025, sa pangunguna ng noon naman ay direktor na ng CIDG na si General Nicolas Torre III, ay inihain po pasado alas 9 ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport, no? Yung warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung sinasabi ngayon ng ating gobyerno na walang warrant of arrest laban kay Ronald de la Rosa, wag kang papakasiguro, Senator Bato de la Rosa. Ha? Wag kang tutulad kay Rodrigo Duterte. Inaasar ko lang siya mga tol. Kasi masyadong nagpakakumpiyansa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniwala sa di umano'y sinabi ng kanyang anak. Siguro naman, ang anak ni Senator Ronald de la Rosa ay hindi siya ipagkakanulo. Kasi di umano yung isang anak daw po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumumbinsi sa dating Pangulo para bumalik dito sa Pilipinas sa kabila ng rumors na mayroon pong warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte. Pinaniwalaan ni Rodrigo Duterte ang hindi pinangalan ng anak niya. Kaya ang tanong, sino kaya yung anak na yon ni Rodrigo Duterte na hanggang sa ngayon hindi po natin kilala dahil wala namang aamin, di ba? Pero ang naging rumors, isa sa anak ni Rodrigo Duterte ang kumumbinsi talaga sa kanya na bumalik dito sa Pilipinas at parang isinubo si Rodrigo Duterte sa nakaabang na warrant of arrest laban sa kanya. Balikan po natin yung kasaysayan. At ito po ay mababasa po natin dito po sa panulat ng International Criminal Court Duterte case nakalagay po dito. Tingnan po natin muli ang mga naging kaganapan kung saan itong si Ronald de la Rosa ay co-perpetrators di umano ni Rodrigo Duterte sa war on drugs, no? At yan po ang naging dahilan para po sila ay makasuhan ng crimes against humanity sa International Criminal Court. By the way, hindi lang naman si Ronald de la Rosa ang co-perpetrators dito ni Rodrigo Duterte. In fact,
yan po ay inilabas na ng ICC kung sino-sino ang mga kasama. Kaya siguro kung merong lalabas na warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, baka kasama na rin ang mga warrant of arrest para po dito sa mga individual na atin pong babasahin. Nangunguna siyempre si former PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa bilang co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte. Nandyan din po ang dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Siyempre, nandyan din po ang dating Secretary of Interior, Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre III, ang naging OIC PNP Chief na si Vicente Danao, ang dating PIDEA Director na si Isidro La Peña, ang dating PNP Chief na si Oscar Albayalde, ang dating NBI Director na si Dante Giran at ang dating PNP Chief, subalit pumanaw na po ito, na si Camilo Cascolan. Kaya kung meron pong rumors ng paglabas ng warrant of arrest, baka kasama na itong 7 iba pa. With the exceptions of General Cascolan dahil patay na po ito No? Kaya ang aabangan po nating warrant of arrest ay posible para po sa 7 personalidad na aking pong binasa na mga pangalan. Ngayon, balik po tayo sa Duterte case. Ito po, a little backgrounder lamang. Rodrigo Roa Duterte was born on March 28, 1945. Nakadalawang kaarawan na po itong si Rodrigo Duterte diyan po sa kulungan sa Hague, Netherlands. And a national of the Republic of the Philippines, President of the Philippines, Mayor of Davao City, Vice Mayor of Davao City. Bakit hindi nila nilagay rito na naging walang kwentang congressman to? Naging congressman po ito. And allegedly, the founder and head of the Davao Death Squad at the time of the relevant conduct. Arrest warrant issued on March 7, 2025. Allegedly responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder allegedly committed on the territory of the Republic of the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Marahil nagtataka kayo, bakit hanggang 2019 lamang? Partikular March 16, sapagkat binaklas po kasi ni Rodrigo Duterte unilaterally noong March 16, 2018 ang membership po natin sa ICC. At in effect, meron pong 1 taon na transition period kaya ang official withdrawal ng PNP as member of the ICC ay nag-took effect noong March 16, 2019. And unfortunately for those victims beyond that date, March 17 until June 30, 2022, hindi na po kasama sa mga akusasyon laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito nga po, on February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and rape. And syempre, yan po ay napagbigyan at nakategorize as secret. Naalaman na lamang po natin na totoo pala noong March 11, pero officially ito po ay nirelease noong March 7, 2025. Kaya kung meron pong mga rumors ngayon na meron pong warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa, baka totoo po ito, no? Kaya dapat maging proactive ang approach po dito ng ating law enforcement authorities. Dapat sa mga panahong ito, nakikiramdam na sila, nagsasagawa na sila ng mga surveillance para at least malaman, at least kung nasaan rehiyon. Pero sinabi naman ni Secretary John B. Remulla na nasa Davao Region daw po itong si Bato de la Rosa. Kaya abangan po natin yan sa mga susunod po na pagkakataon. Marami pong mga naging video kaugnay po ng mga akusasyon laban kay Bato de la Rosa. No? At kung susuriin po natin ang YouTube, napakarami po nitong mga video dito. Yan, katulad po nito, De La Rosa on Las Cañas claims, I'll chop my head off if they're proven true. Yet, nagtatago siya ngayon.
Pakinggan po natin si De La Rosa dito. Yan ha. Senator Bato de la Rosa says he will chop his head off if allegations that Vice President Sara Duterte was involved in the drug war were proven true. In an ambush interview, De La Rosa told reporters that he will voluntarily chop his head off Nako po. if the allegations of former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas that the Vice President was among those who orchestrated the previous administration's brutal war on drugs. The senator says that he is convinced that someone is commanding Las Cañas, adding that he knows who this person is, but refuses to disclose the information for now. When asked if this is based on an intelligence report, De La Rosa answers that it is just his gut. Vice President Duterte. Alam niyo kung bakit po yan nabanggit? Kasi si Arturo Las Cañas sinabi na nung panahon ng mayor, ito pong si Sara Duterte, ito po ay nagpatupad sa kauna-unahang pagkakataon ng Project Tokhang. No, yung Oplan Tokhang, nag-originate daw talaga yan sa pamumuno bilang mayor nitong si Sara Duterte ayon kay Arturo Las Cañas. Kaya sinasabi dito nitong si Las Cañas, nitong si Bato de la Rosa, na magpapapugod siya ng ulo kung hindi totoo. Kaso lang, alam naman ninyo na mga brabado lamang ito eh. No? Yung salita pero hindi kayang gawin. Kasi kung walang kasalanan, bakit nagtatago na ngayon in particular itong si Bato de la Rosa? Kaya sa mga pagkakataong ito mga tol, sabi nga, ang pagtatago o ang pagtakas sa pananagutan ay senyalis po ng ginawa mo talaga yung isang inaakusa sa'yo. At mukhang ganun, ito pong si Bato de la Rosa, sapagkat kung wala po itong kasalanan, at ang pinakamasaklap nga dito sa totoo lamang, yung pinaasa nito si Rodrigo Duterte at yung mga supporter ni Rodrigo Duterte, di ba? Na handa niyang ibigay ang kanyang buhay, no, sa kanyang ama, sa kanyang tatay digong, pagsisilbihan niya kahit anong mangyari. Sasamahan niya even sa kulungan. Pero nung naaresto na si Rodrigo Duterte, nowhere to be found na itong si De La Rosa, lalong-lalo na nung paputukin ni Ombudsman Boyeng Remulla yung di umano'y warrant of arrest laban sa kanya. Ang medyo nakakabwisit lamang dito mga tol, kasi tago ng tago itong si De La Rosa, pero tanggap naman ng tanggap ng sahod bilang senador. No? Biruin ninyo, kada buwan, hindi bababa sa 300,000 pesos ang natatanggap na sahod nitong si De La Rosa. Kung isasama mo pa dyan, ang buwan po ng Disyembre, hindi bababa sa 1,000,000 piso ang natanggap po nito. Kasi ganito yun eh. Merong regular salary, merong 13-month pay, merong 14-month pay. O kaya kung i-multiply mo sa tatlo, yung monthly salary niya, malamang sa malamang, hindi bababa yun sa 1,000,000 piso. Disyembre, anong petsa siya nagtago? Pinaputok ni Ombudsman Boyeng Remulla ang balita na merong warrant of arrest laban sa kanya, buwan po ng Oktubre. Nakasession break ang Senado. Kaya pagpasok po ng November 11, nag-resume ang sesyon ng Senado, hindi na po ito nagpakita si Bato de la Rosa until sa ngayon. Wala pong may bakas ng anino nitong si De La Rosa ang nakikita po natin in public. Kung bibilangin po natin, ilang buwan na yan? November, December, January, February, March, April. 6 na buwan na patuloy na sumasahod ang isang Senator Ronald De La Rosa na hindi naman po ginaganapan ang kanyang trabaho bilang senador. Pero lately, nagpasa po ito ng 2 bill. Ewan ko kung anong bill po iyon. At paano niya ngayon mapapanindigan yung bill na yun kung hindi siya magpapakita sa Senado. Di ba? Maraming mga naging reklamo kaugnay ng hindi pagpasok na yan ni Senator Ronald De La Rosa. Pero ang masaklap na katotohanan, ang tanging meron pong jurisdiksyon sa katungkulan nito pong si De La Rosa bilang senador ay ang Senate of the Philippines. Unfortunately, wala pong partikular na probisyon sa batas o kaya sa rules ng Senado ang nagpaparusa sa isang senador na hindi po pumapasok. In fact,
nireklamo po ito sa Ethics Committee na pinamumunuan ni Senator JB Ejercito. Pero ang masakit din na katotohanan, ayon kay Senator JB Ejercito, even sa Senate President na si Tito Soto, wala nga pong particular na rules, no? Kaya ang nagagawa na lamang nila ay pakiusapan ito pong si De La Rosa na habang hindi nagpapakita sa Senado ay wag munang tumanggap ng sahod. Pero mukhang makapal talaga ang mukha nitong si Senator Ronald De La Rosa dahil patuloy po siyang tumatanggap ng sahod. Marami in particular ang naiinis kay Senator JB Ejercito. Malamang sa malamang, marami sa mga manonood natin dito ang nagagalit kay Senator JB Ejercito dahil wala pong aksyon na nangyayari ang Committee on Ethics, particular dito kay Senator Ronald De La Rosa. Pero wala Ang sinasabi kasi ni Senator JB Ejercito, hindi rin nila mahawakan sapagkat walang particular na rule sa Committee on Ethics para mapanagot itong si De La Rosa. At dahil dyan, katakot-takot na kritisismo ang natatanggap ni JB Ejercito. At dito, kahit tayo, natatanggap rin ako, nakakatanggap din ako ng kritisismo dahil pinagtatanggol ko si Senator JB. Kaya bilang tugon sa inyo, makailang beses ko na pong sinabi kay Senator JB Ejercito na siya po'y magbitiw na sa Committee on Ethics. Sabi ko po sa kanya, the last time na nag-usap kami sa text message, I suggest Senator JB Ejercito na magbitiw na kayo bilang Ethics Committee Chairman para hindi na po kayo masisi ng publiko. At sana ang matalaga, yung mga paborito niyong senador, tingnan natin kung ano po ang magiging aksyon ng Senado. Unfortunately, wala pong tumatanggap talaga. Hindi magawang bitawan ni Senator JB Ejercito ang pagiging chairman ng Committee on Ethics dahil wala mi isang senador sa 23 senador. No, with the exceptions, syempre, ng Senate President pro tempore, wala pong tumatanggap. In short, mga tol, 21 senador ang natitira para sana humawak diyan sa Committee on Ethics na yan. Pero wala pong gustong humawak. Natatanging si Senator JB Ejercito lamang ang napakiusapan ni Senator Tito Soto para hawakan yan. Ganun pa man, mukhang hindi rin po epektibo. Kaya kaisa nyo ako, no? Kaisa nyo ako sa pag-criticize. At sabi ko nga sa inyo, harap-harapan ko pong sinasabi sa text na mag-resign siya bilang Committee on Ethics. Ewan ko kung yun ay gagawin ni Senator JB Ejercito. Pero malamang sa hindi dahil syempre may respeto si Senator JB kay Senate President Tito Soto But going back, dito po sa issue kay Senator Bato de la Rosa, it's not about the complaint anymore no? It's about delikadesa. No, kung meron pong delikadesa itong si Bato de la Rosa, alam naman po natin na ang bawat pangkaraniwang Pilipino, para po tayo'y kumita, kailangan po nating magtrabaho. No work, no pay. Kahit saan po natin tingnan ang anggulo yan. Kung ikaw ay pangkaraniwang empleyado, hindi ka kikita kung ikaw ay hindi magtatrabaho. Kahit ako, hindi rin po ako kikita sa Facebook at YouTube kung ako po ay hindi magbablog. Ibig sabihin, nagtatrabaho din ako para kumita kahit paano at magkaroon ng malinis at marangal na pinagkakakitaan. Itong si Senator Ronald De La Rosa, na turingang halal ng taong bayan, ilang milyon ba ang bumoto dito? Napakarami din naman. No? Tapos, hindi ka pumapasok, tumatanggap ka ng sahod, anong tawag po doon? Kakapalan po ng pagmumukha yon at kawalan po ng delikadesa. Sayang, kasi pulis po kayo. Kayo po ay graduate ng Philippine Military Academy, naging Chief PNP, naging Director ng Bureau of Corrections, at ngayon, two-termer senator. Tapos, ganyan po ang ipinapakita ninyo sa harapan ng publiko na kayo'y tumatanggap ng sahod kahit kayo po'y hindi nagtatrabaho. Anong tawag sa ganyang tao, mga tol? Paki-comment nyo naman kung anong termino ang dapat itawag dito po kay Senator Ronald De La Rosa na tumatanggap ng daang-daang libong piso kada buwan pero hindi nagtatrabaho. Kaya sana, pakinggan ninyo yung kapwa ninyo senador. Yun lamang kasi talaga ang magagawa
no? Ang pakiusapan kayo, wala kasing probisyon sa saligang batas at sa Senate rules na magpaparusa sa pagliban po ng senador sa kanyang mandato o sa kanyang trabaho. Kaya sana mapakinggan ninyo ang mga kasamahan ninyo, Senator Ronald De La Rosa. Total, nagtatago kayo. O kaya kung ang pinakamaganda gawin ninyo, magpakita na kayo. Ha? Magpakita na kayo, gawin nyo po ang trabaho niyo bilang senador. Total, wala naman daw pong warrant of arrest. Kaso lang, malamang sa malamang, hindi po ito magpapakita. Kung noon pa nga lang, salita pa lamang ni Secretary or Ombudsman Boyeng Remulla ang pinaghugutan niya How much more ngayon na sinasabi na po ng mainstream media na meron po silang reliable information na dapat ay na meron na pong warrant of arrest itong si Ronald De La Rosa. Ngayon, ano ang epekto nito sa mga Duterte? Partikular kay Sara Duterte. Kabawasan po ito mga tol. No? Alam niyo, meron pong 5 Duterte Black Senator na kahit pumatay siguro si Sara Duterte, hindi nila iko-convict si Sara Duterte at isa po dyan si Bato de la Rosa. Ibig sabihin, ang matitira na lamang na Duterte Black Senator ay 4. Sina Robin Padilla, Bongo, which is possibly magkaroon din ng warrant of arrest, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Ano ang magiging epekto nito sa impeachment ni Sara Duterte? Mukhang lalong tatagilid itong si Sara Duterte. Kasi sa darating po na Lunes, katulad po nung napag-usapan natin kanina sa unang live stream natin, magbobotohan na po sa plenaryo ng Kamara kaugnay po ng Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. At mukhang nakakatiyak ang mga nagsusulong ng impeachment laban kay Sara Duterte na makakakuha po ng sapat na boto o 1/3 votes ang mga kongresista na papabor para po sa isang Articles of Impeachment at sa ikalawang pagkakataon, mai-impeach ng House of Representatives itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview kay Congressman Terry Ridon. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin? Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang Pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong Kongreso. Yung So, impeach siya. Tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na Makasingit lamang, maligayang Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ko i-Tagalog Maligayang ina sa inyong lahat. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bukas kay Top Wife, Happy Mother's Day. Sa biyanan ko, Happy Mother's Day. Kay Mommy Best Friend, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga manonood po natin na ina o ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day po sa inyo bukas O, kaya tuloy po tayo rito. around 215. Kapantay po nito yung bilang nung nakaraang pong taon at ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Kongreso. Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress. Tama po yun. So, unprecedented po yun, historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes. Hindi naman to world record. Hindi, world record siguro. Dalawang impeachment, same numbers ng mga nag-impeach. Pwede. Kung makakakuha ng 215 votes, 'di ba? Pero pwede rin world record dito mga tol kasi tingin ko sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, no? Merong isang vice presidente na 2 beses na impeach ng House of Representatives, partikular dito po sa ating bansa. Ngayon, may mga rumors magbibitiw daw po itong si Vice President Sara Duterte. Pero ako po personally hindi po naniniwala na magbibitiw o magre-resign si Sara Duterte kasi katulad po ng pinaliwanag ko po sa inyo kanina, siya po ay protektado ng kanyang posisyon bilang Vice Presidente sa kasalukuyan. Kung siya po ay magbibitiw, para pong isinubo ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa kawa, no? Sa lutuan
sigurado maluluto po siya, adobong pusit. Siguradong adobong pusit po ang mangyayari pagka siya po yung nagbitiw bilang Vice Presidente. Mawawalan po siya ng proteksyon. Unang-una, yung kanyang mga security detail, mawawala po yan, mahigit 300. Pangalawa, sigurado na po ang pagsasampa ng kasong kriminal sa kanya at may kasiguruhan ang pagpapanagot sa pamamagitan po ng pagkakakulong kung malakas ang ebidensya. Kung Vice Presidente po siya, bagamat masampahan siya ng kasong kriminal, questionable kung ito po ba'y mai-implement ang pagpapakulong. Kasi nakalagay po sa saligang batas na hindi mo pwedeng tanggalin ang Vice Presidente maliban sa impeachment. Kung hindi na siya Vice Presidente, wala nang proteksyon para i-implement kung sakasakali, lalo na kung mapatunayan na guilty siya sa mga posibleng criminal charges na kakaharapin niya sa hinaharap. But meron pong opinion si Dean Mel Santamaria kaugnay po ng possible resignation ni Sara Duterte. At basahin ko po ito sa inyo. What if VP Sara Duterte resigns? Ano daw po ang mangyayari kung si Sara Duterte ay magbitiw sa kanyang pwesto bago ang plenary vote? Bago ang plenary vote. Bukas po yun, as a Monday po yun. And what if she resigns after being impeached by the House of Representatives? Dalawang sitwasyon po ang ino-offer po sa atin dito ni Dean Mel Santamaria at according po sa kanyang legal opinion, ito yung mga posibleng mangyari. Uulitin ko. Unang circumstansya, magbibitiw si Sara Duterte bago Monday, bago ang botohan sa plenaryo, bago siya ma-impeach ng House of Representatives, which is very unlikely to happen sa akin lang pananaw. Tapos, nakapagboto na ngayon ang mga mambabatas diyan sa House of Representatives. Tapos nagbitiw siya. Anong mangyayari? Basahin po natin ang legal opinion ni Dean Mel Santamaria. Sabi niya po rito, if VP Sara Duterte resigns prior to the vote of the House of Representatives, technically, wala nang Vice Presidente na subject pa ng anumang botohan. Ang kaso ay tapos na. Ang resignation niya ay maliwanag pong senyales ng pagkatalo ni Sara Duterte kahit ano pang dahilan ang kanya pong sabihin sa hinaharap. Baka mali yung pagkakatranslate ko in English. In Tagalog, ipatranslate na nga lang natin ito kay ChatGPT para sigurado. Translate this in Tagalog. Ito, patranslate natin. Para sigurado tayo. Ano kung magbitiw si VP Sara Duterte bago o pagkatapos ng botohan sa House of Representatives? Opinyon ni Dean Mel Santamaria, kung magbibitiw si VP Sara Duterte bago ang plenary vote ng House of Representatives, sa technical na pananaw, wala nang umiiral na Vice President na maaaring maging paksa ng impeachment vote. Sa gayong sitwasyon, maituturing na tapos na ang usapin. Ang pagbibitiw ay malinaw na indikasyon ng pagkatalo ni VP Sara Duterte, anuman ang dahilan ng kanyang ihaharap para rito. Wala nang magiging dahilan para magkaroon pa ng Senate trial. Higit pa rito, wala na ring basihan para magtipo ng Senado upang pagdesisyonan ang perpetual disqualification ng isang pribadong mamamayan. Malinaw po sa binasa ko po, wala nang pag-uusapan pa, tapos na ang kaso, wala nang impeachment. Kung magbibitiw si Sara Duterte ngayon, bukas o sa Lunes bago ang botohan sa plenaryo ng House of Representatives. Ngunit, kung ang pagbibitiw ay mangyayari pagkatapos siyang ma-impeach ng House of Representatives, naniniwala si Dean Mel Santamaria na si Sara Duterte ay private citizen, ay kinakailangan pa ring harapin ang Senado dahil may paramount public interest sa pagtiyak na ang isang opisyal na umano'y nagtaksil sa tiwala ng bayan ay hindi na muling mabigyan ng pagkakataong gawin ito, kung iyon ay mapapatunayan ng ebidensya. Sa puntong ito, ang pagbibitiw ay maaari pa ring ituring na tanda ng pagkatalo, ngunit
hindi nito otomatikong inaalis ang pananagutan ng taong inakusahan. Maliwanag ang utos ng konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. In short, mga tol, kung ang pagbibitiw ni Sara Duterte ay mangyayari makatapos po siyang ma-impeach ng House of Representatives, magpapatuloy pa rin ang paglilitis laban po sa kanya. At dagdag pa po nitong si Dean Mel Santamaria, sa kanyang pananaw, ang pagbibitiw sa ganitong yugto ay tila pagsasabing mas mahalaga ang right to exit ng isang opisyal kaysa right to know ng sambayanan. Lalo na kung isasaalang-alang ang napakalaking halagang sangkot sa usapin. Ayon sa mga ulat, 88% umano ng mga Pilipino ang nais na magkaroon ng Senate trial. Ang pigilan o hadlangan ang hangaring ito ay isang malaking disservice sa bansa. In particular, yan ay mababasa po natin sa post ni Juan Luna Vlog. Ito, share ko lamang po sa inyo, nakalagay po dito. Yan, Sara Duterte's impeachment. Filipinos have spoken. Justice must follow. 90% of Filipinos wants her to face trial. 82% of Filipinos demands she should personally attend. O, yan 90% dapat po harapin ni Sara Duterte ang impeachment laban sa kanya at dapat po sa paniniwala ng 82% mga Pilipino umattend po siya personally sa impeachment laban sa kanya. Basahin po natin ang panulat nito pong si Juan Luna Vlog, pero as usual, ipatagalog po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. Ayon po kay Juan Luna Vlog, basahin ko lamang po bakit hindi mo tinagalog? Andali patagalog natin. Translate in Tagalog. Yan. Ito po, panulat po ito ni Juan Luna Vlog. Ang lumalakas na panawagan ng publiko na personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado ay hindi basta lamang lumilitaw mula sa wala. Humihingi ng pananagutan ang taong bayan dahil ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya ay napakalaki, napakaseryoso at napakabigat upang sagutin lamang sa pamamagitan ng mga abogado. Press conference, scripted statements o political theatrics. Ayon sa isang Tangere survey, 90% umano ng mga Pilipino ang nais na harapin ni Duterte ang impeachment trial, habang 82% naman ang naniniwalang dapat siyang personal na humarap sa halip na magkubli sa likod ng kanyang mga legal representatives. At sa totoo lang, sino ba ang makapagsisisi sa kanila kapag ang mga alegasyon ay may kinalaman sa di umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds, isang umano'y 6.77 bilyong money trail, questionableng pamamahagi ng pera sa loob ng DepEd, alegasyon ng bribery, unexplained wealth, at maging mga pahayag na iniuugnay sa umano'y assassination threats. May buong karapatan ang publiko na humingi ng direktang sagot mula mismo sa pangalawang Pangulo. Hindi ito simpleng political attack lamang gaya ng gustong palabasin ng mga loyalista. Ang mga ito ay alegasyong may kinalaman sa pondo ng bayan, tiwala ng publiko at integridad ng isa sa pinakamataas na posisyon sa bansa. O baka ma-misunderstood nyo yung binasa kong loyalista, hindi po ito referring sa Marcos loyalist. Referring po ito sa mga Duterte loyalist. Tama ang sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, sa bigat ng ebidensya, hindi abogado ang hinahanap ng tao. Ang hinahanap nila si BP Sara mismo. Eksakto, dahil darating talaga ang punto na hindi na uubra ang technicalities at proxy defenses. Pagod na ang mga Pilipino sa mga politikong umaastang parang may permanent immunity sa pananagutan kapag nasa kapangyarihan.
Hindi pwedeng kapag ordinaryong Pilipino ang inaakusahan, kailangan agad humarap. Pero kapag makapangyarihang politiko, puro spokesperson, drama at diversion tactics. Binanggit din ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi lamang iisang alegasyon ang sentro ng impeachment case. Article 1 pa lang mabigat na, lalo na kapag pinagsama mo pa ang unexplained wealth, bribery at grave threats. At tama siya. Ang mga articles of impeachment ay nagpapakita ng isang nakakabahalang larawan. Sa Article 1, tinalakay ang mga alegasyon hinggil sa irregular liquidation ng confidential funds, questionable disbursements, findings ng COA, NBI handwriting analysis at mga issue sa PSA verification. Muli, binabasa ko lamang po ang panulat ni Juan Luna Vlog in Tagalog. Sa Article 2 naman, tinalakay ang umano'y unexplained wealth kung saan sinasabing tumaas ang net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 88.5 million pesos noong 2024 sa kabila ng mga tinatayang lawful income figures na umano'y hindi tugma sa laki ng naipong yaman. Binanggit din umano sa parehong artikulo ang AMLC records na may kinalaman sa 6.77 billion pesos covered at suspicious transactions na iniuugnay kay Duterte at sa kanyang asawa. Sa Article 3, tinalakay ang mga alegasyon ng bribery, graft, corruption at cash inducements na iniuugnay sa ilang opisyal ng DepEd. Samantala, sa Article 4 ay tinalakay ang mga alegasyong may kaugnayan sa grave threats, inciting to sedition at mga kontrobersyal na assassination-related statements. Hindi maliliit na alegasyon ng mga ito. Hindi ito simpleng chismis sa social media. Ito ay mga usaping formal na inihain sa ilalim ng constitutional impeachment proceedings. Kaya oo, gusto ng publiko ng mga sagot. At sa totoo lang, habang mas iniiwasan ng kanyang kampo ang direktang pagharap at mas umaasa sa political noise kaysa transparency, lalo lamang nagiging kahina-hinala ang lahat. Kung mahina ang mga alegasyon, harapin ang Senate trial at durugin ang mga akusasyon sa harap ng publiko. Kung gawa-gawa lamang ang ebidensya, personal itong sagutin sa ilalim ng panunumpa sa harap ng sambayanang Pilipino. Dahil ang impeachment ay hindi lamang simpleng legal process, isa itong constitutional accountability mechanism na sadyang nilikha para sa mga panahong nagsisimulang questionin ng publiko kung ang mga pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ay nagtaksil sa tiwalang iyon. Hindi sapat ang proxy defense kapag ang pinag-uusapan ay confidential funds, bilyong-bilyong umano'y suspicious transactions, unexplained wealth, bribery, allegations at mga banta laban sa Pangulo ng Pilipinas. Ang pampublikong posisyon ay nangangailangan ng pampublikong pananagutan at walang anumang political spin ang makakapagbura sa katotohanang milyon-milyong Pilipino na ngayon ang nais na si Vice President Sara Duterte mismo at hindi lamang ang kanyang mga abogado ang sumagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang opisina at pangalan. Yan po ang panulat ni Juan Luna Vlog. In summary, nais ni Juan Luna Vlog na magpakita itong si Sara Duterte sa impeachment proceedings. Harapin ang mga alegasyon sa kanya, manumpa siya na siya'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang at ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Hindi siyempre sa pamamagitan ng kanyang mga legal representatives. At going back, dito kay Bato de la Rosa, mababawasan ngayon ang kakampi ni Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment proceedings na kakaharapin sa Senado in the event na yan po ay umakyat sa Senado, partikular sa Monday. Sapagkat sa Monday, malakas na po talaga ang ugong na sapat na ang makukuhang boto. Ang kinakailangan lamang at least 106 votes para po muling sa ikalawang pagkakataon ma-impeach itong si Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol.